Ako nga pala si Ira, 28 years old, taga Bacoor, Cavite. May kaya kami sa buhay. May negosyo ang pamilya ko at may stable rin akong trabaho. Masasabi ko namang kontento na ako sa kung anong meron ako. Dahil sa pamilya at sa mga kaibigan ko pa lang ay busog na ako sa pagmamahal. Pero syempre, lahat naman siguro tayo ay naghahangad na magkaroon ng isang espesyal na taong magiging lifetime partner natin. Kaya nang makilala ko si Marvin taong 2014, ay saka ko nang na-realize na siya na lang pala ang kulang noon sa buhay ko. Uy guys, thank you talaga sa time Alam ko naman na mga pagod na kayo pero nagawa niyo pa rin sumama sa hangout natin ngayong gabi. Siyempre naman, girl. Tsaka ngayon na nga lang tayo nagkaroon ng banding, True. Paano to si Ira naging busy na ito nakaraang linggo? Mukhang lumalove life na. Oo nga, pansin ko rin Ay girl, ano na palang balita sa inyo ni Marvin? Sinagot mo na ba? Kayo na ba? Ay. Mga sira kayo, hindi no? Magkaibigan na kami ni Marvin. Weh, hindi nga. Meron ba magkaibigan na araw-gabi magka-text, tapos laging hatid sundo, nagde-date? Naku, Ira, huwag kami ni Hazel. Kabisado na namin yung mga ganyang galawan. Ikaw talaga, Lance. Napaka-malisyoso mo. Hindi ba pwedeng super close lang talaga kami ni Marvin? Hindi niya naman ako nililigawan Sus, baka ikaw na lang ang hindi nakakaalam na nililigawan ka na pala niya. True, hindi pa ba obvious? Ito kasi si Ira napakapakipot Saka paano kaya ako naliligaw talaga pala si Marvin? Ano, sasagutin mo na? May pag-asa ba? Naku, huwag ka na mag-isip, girl. Alam na namin ni Lance na bet mo rin si Marvin, no? Siyempre, titignan ko pa, no? Ano yun, ura-urada? Once na nanligaw siya, sagot agad? Hindi po pwedeng mas kilalanin muna namin yung isa't isa? Ay, Diyos ko hindi na yung uso ngayon. Bakit hindi nyo ba makikilala yung isa't isa pag naging kayo na? Mga baklang tunga? Siyempre, iba naman yun, no? Gusto ko kasi bago ko sagutin ng isang lalaki, makilala ko muna yung totoong ugali niya. Mas okay kaya yung ganun. Mas makakatulong yun para magkaroon ng matibay na pundasyon yung isang relasyon. Di ba kinikilala mo naman ngayon si Marvin? So, ibig sabihin, may balak siyang juwain si Marvin. As simple as that. Naku, umami ka na kasi, Oo nga, bibigay ka rin naman True. Ay nako, ayun na naman silang dalawa. Pinagtutulungan na naman ako. Speaking of, tumatawag si Marvin. Kinikilig ako. Hala, yan na. Sagutin mo na, girl. Oo na, ito na. Sasagutin ko na. Huwag kayong magulo. Huwag niyo akong aasarin pagkausap ko na siya. Oo, sige na, go. Hello, Marvin. Ay! Sorry, na-carried away. Marvin. Oo, nandito ako sa resto bar sa may Makati Ave. Oo, sige. Okay lang naman. Nasaan ka ba banda? Okay, sige, magkita tayo. Oh my God, magkikita sila. Ano yun, magdi-date kayo? Okay, sige, bye. Sigurado ka bang hindi ako nakakaabala sa'yo? Baka kasi may iba kang lakad ngayong gabi. Hindi naman. Sinalan sa Hazel lang din yung kasama ko kanina. Pauwi na rin sila ngayon. Alam mo na, mga pagod din kasi sa trabaho. May pasok kasi sila pag Sabado Buti hindi ka pa inaantok. Anong oras na rin, alam mo namang malakas ako sa puyatan, di ba? O siya, ano nga pala yung sasabihin mo? Di ba sabi mo sa tawag kanina may sasabihin ka sa akin kaya ka nakipagkita? Oo nga pala, no. Sorry. Wait lang, medyo kinakabahan ako Ha? Bakit naman? Tungkol ba kasi saan yung sasabihin mo? Actually, tungkol sa atin. Sa ating dalawa? Oo, may gusto lang din kasi ako sanang linawin. Ira, halata mo naman na siguro, di ba? Itong mga ginagawa natin, may patutunguhan ba to? May pag-asa ba ako sa'yo? Bakit parang natatawa ka? Ay, hindi naman sa tinatawanan ko yung mga sinasabi mo. Natatawa lang ako kasi expected ko na mangyayari to ngayon. Na itatanong mo sa akin yung mga bagay mo yan. So, kung expected mo na, ibig sabihin ba niyan makaka-expect na rin ako ng sagot sa mga tanong ko? Pwede. Okay, sige. Huwag na nating pahabain to.
alam naman na nating dalawa kung anong patutunguhan nito, di ba? Kaya, oo Marvin, may pag-asa kang maging boyfriend ko. So ibig sabihin gusto mo rin ako? Ganun. Kaya nga may pag-asa ka na, di ba? Syempre naman. Gusto kita, Marvin. As in, gusto kitang maging boyfriend. Seryoso ka ba talaga? Parang nagjo-joke ka lang ha, walang bawian yan. Oo nga, mukha bang hindi? Wait, so ano to? Paano, tuloy pa rin ba yung panliligaw ko sa'yo? Sinasagot mo na ako. Sorry, medyo, hindi lang din kasi ako makapaniwala alam mo yun. So, Pwedeng sinasagot na rin kita. Ilang buwan na rin naman tayong ganito eh. Tsaka nararamdaman ko naman na totoo ka at sincere ka sa akin, kaya bakit ko pa patatagalin, di ba? yun! Kami na! Oh! Uy, Marvin! Hindi lang tayo ang tao dito sa restaurant. Ano ka ba? Pasensya ka na sobrang saya ko lang kasi. Ang tagal ko na kayang hinihintay ito. Ira, salamat Makakaasa ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka lagi. Para maging mabuting boyfriend ako sa'yo. Hindi ka magsisisi sa akin. Pangako ko yan. Mahal na mahal kita, Ira. Naging kami na nga ni Marvin. Noong una, syempre ay hindi ko muna ipinahalata sa mga friends ko na in love na rin ako sa kanya. Pero hindi na rin ako nagpakipot pa dahil halos 1 taon na rin kasi kaming nagliligawan. Masaya naman ako sa kanya. Masarap siyang kasama, maalaga at higit sa lahat ay ipinararamdam talaga sa akin ni Marvin na mahal niya ako. Kaya lang habang tumatagal ang relasyon namin ni Marvin ay may napansin akong kakaiba sa ugali niya. Isang ugali na hindi ko nakita noong nanliligaw pa lamang siya. Grabe, babe. Sobrang saya at ang ganda talaga sa Japan. Natutuwa nga ako kasi sobrang nalibang talaga si Mama. Na-enjoy talaga namin lalo na sa Yoyogi Park. Ang ganda ng view tapos sobrang nakaka-relax. Ay, siya nga pala, babe. Bago ko makalimutan, ito nga pala yung mga pasalubong ko sa'yo. Oh, may footwears dyan, tapos may ilang shirts na rin, tsaka dinagdagan ko rin ng Japanese tea. Kasi di ba mahilig kang mag-tsaa? Kaya, ayan, gusto ko matikman mo yung mga tsaa sa Japan. Kasi ako nung... Magkano naman lahat to? Ha? Hindi ko na matandaan, baby. Hindi naman ako nagkukwenta ng mga nabili kong pasalubong. Resibo? Wala ka man lang bang resibo? Ang mamahal yata nitong mga to, dapat hindi ka na gumastos. Babe, hindi ka ba masaya na may pasalubong ako sa'yo? Hindi, babe. Dapat kasi tinanong mo man lang muna ako bago ka bumili. Tingnan mo itong sapatos na to, pati yung mga medyas, yung shirt. Marami naman akong ganito sa bahay. Tapos branded yung mga yun. Tsaka itong tsaa. Marami rin naman akong stock ng tsaa sa bahay. Yung iba nga ino-order ko pa online galing pa ng Singapore. Laman. Akala ko pa naman matutuwa kapag nakita mo yung mga yan. Excited pa naman akong ibigay sa'yo. Tapos kasama mo pa si tita habang minibili mo to. Oo, siya pa nga nagsuggest na bumili rin ako ng mga tsaa eh. Ano naman yan? Babe, ayaw mo ba? Babe, nakakaya kay tita. Baka inisip pa niya na nagpabili ako sa'yo ng supply ng tsaa. Ang dami rin ito, ano to? Diba? Babe, hindi naman ganun si Mama. Hindi, oo nga, hindi nga. Pero syempre nakakahiya pa rin. Saka ako yung nangihinayang sa mga ginastos mo. Babe naman, tanggapin mo na lang, sayang naman kasi. Bakit? May choice pa ba ako? Basta sa susunod, babe magtanong ka muna sa akin bago mo ako pasalubungan ng mga ganito para hindi ka na gumagastos. Oh, Ate Ira, ikaw pala yan. Lika, pasok ka. Salamat. Puka muna dito sa may sopa, ate, oh. Hinihintay mo ba si Kuya Marvin? Oo sabi niya kasi dito na lang daw kami magkita sa bahay niya. Ay, Ate Ira, medyo mausok nga pala. Tensya na. Sunog kasi yung niluluto ko eh. Okay lang. Ay, oo nga pala Mike, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano yun, ate? Ay, wait lang. Patayin ko lang tong kalan, Ito halika, lapit ka dito. Uy, wow! Mga kitchen utensils galing Japan. Pasalubong ko yung mga yan sa'yo. Alam ko kasing mahilig kang magluto eh. Wow, gaganda naman. Salamat, Ate Ira. Wala yun, ano ka ba? Buti ka pa nga natuwa sa mga pasalubong ko sa'yo. Yung kuya mo kasi hindi eh. Huh?
Kaya kung pwede sana, wag mo nang banggitin sa kanya na sa akin galing yung mga yan ha. Eh, bakit naman? Eh, baka kasi ano pang sabihin niya eh. Ganun ba talaga ang kuya mo? Ano yun? Praktikal lang ba talaga siya? O ayaw niya nang magastos? Ganun. Ay, oo nga pala. Ako ate, ayaw lang nun na nalalamangan siya. Kumbaga sa inyong dalawa, gusto niya siya yung mas nag-e-effort. Siya yung mas maraming nabibigay. Ganun. Eh, bakit ate? Nagalit siya nung gumastos ka para sa mga pasalubong mo sa kanya, no? Nako, ganun talaga si Kuya Marvin. Ugali niya talaga yun, matagal na. Kahit sa aming magkapatid, gusto niya siya yung nakakaangat sa lahat eh. Talaga? Kahit sa mga dati niyang naging girlfriend, ganun din siya? Ay oo ate, ganun na talaga yun. Kahit nga si mama naiinis sa ugali niyang ganyan eh. Paano kasi minsan parang ayaw niyang nililibre ko si mama pag lumalabas kami para mamili sa mall at manood ng sine, ganun. Seryoso ba yan? Pati ba naman yun? Hindi sa sinisiraan ko si Kuya Marvin sa'yo ate ah. Gusto ko lang ding malaman mo na ganun siya para maging aware ka. Tsaka eventually ikaw rin mismo, mauhuli mo rin yung ugali niyang yun. Pero sana, huwag kang ma-turn off ha. Intindihin mo na lang din siya tapos pag-usapan niyo lang. For sure, makikinig naman yun sa'yo. Kaya nga eh, actually kahapon medyo na-encounter ko na yung ganong side ni Marvin. Medyo na-offend nga ako sa reaction niya nung inabot ko yung mga pasalubong ko sa kanya eh. Pero hinayaan ko na lang. Inintindi ko na lang din. Nagulat talaga ako sa naging reaksyon ni Marvin noong mga sandaling yon. Hindi kasi ako sanay na may nangungustyon at nagkikwenta ng mga pinamili ko. Hindi naman ako masyadong gastador. Sadyang mahilig lang ako mamili ng mga pasalubong para sa mga taong mahal ko, lalo na nga para kay Marvin. Kaya naman nalungkot talaga ako dahil halata ko sa mukha niya na hindi niya na-appreciate ang mga inuwi kong pasalubong ko para sa kanya. Nang malaman ko kay Mike na may gustong o may ganong klaseng ugali nga ang kuya niya, ay hindi na rin ako nagdalawang isip na obserbahan pa at mas kilalanin pa nga ang boyfriend ko. Hindi naman sa pinag-iisipan ko siya ng masama. Gusto ko lang siyang maintindihan dahil alam ko naman na may dahilan si Marvin kung bakit siya may ganong klase ng ugali. Hi babe! Kanina ka pa? Sorry babe, medyo na-traffic ako eh. Hindi naman, halos kadarating ko lang din. Kumusta? Heto, masaya syempre. Alam mo namang napaka-espesyal ng araw na to para sa atin, di ba? Happy anniversary babe. Ito, gift ko sa'yo. Uy babe, titignan mo na lang ba tong anniversary gift ko sa'yo? O ito, kunin mo na. Babe, Thank you, babe ah. Happy anniversary. buksan mo na babe. Excited na ako makita yung reaction mo pag nakita mo kung anong laman ng box na yan. Siguro, babe. Pag-uwi ko na lang sa bahay. Babe, bakit parang hindi ka naman masaya? May problema ba? Hindi mo ba nagustuhan tong regalo ko sa'yo? Hindi. Wala. Okay lang naman ako. Okay ka lang sa lagay na yan? Eh, nakasimahangot ka na oh. Yung regalo ko pala sa'yo, mamaya ako na ibibigay ha. Pagkahatid ko sa'yo sa bahay niyo. Babe. Halika na, order na tayo ng pagkain. Babe, ano bang problema? Anniversary natin ngayon oh, pero parang hindi ka naman masaya. Magkano ba tong binili mo ng regalo sa akin? Okay, so, heto na naman ba tayo babe? Issue na naman sa'yo kung magkano at bakit bumili pa ako ng regalo para sa'yo. Babe, ako lang kasi dapat yung gumagastos sa ating dalawa ako yung lalaki. Babe naman, ano ba to? Eh, anniversary natin eh. Hindi ba normal lang na magbigay din ako ng regalo sa'yo? Ayaw mo nang gumagastos ako. So ano, gusto mo gumawa na lang ako ng something na gawa sa recycled materials para ipang regalo sa'yo, ganun? Babe, ayoko lang nang ginagastusan mo ko. Tsaka, ayos lang naman sa akin kahit hindi mo na ako regaluhan eh. Hindi ka na dapat nagabala. Okay, fine. So ano, gusto mong bawiin ko na lang yung regalo ko sa'yo? Di, kaya mo na. Basta babe, sa susunod, pag may mga ganitong celebration, huwag na ako regaluhan. Ako na lang. Dapat gumagastos sa relasyon natin. Order na ako ng pagkain.
Hindi natin pag-usapan to yung masira yung anniversary date natin. Okay. Waiter, pairam ng menu. Eh, ang sweet naman pala ni Marvin sa'yo, girl eh. Isipin mo ha, ayaw niyang gumagastos ka, ayaw niyang masyado kang nag-e-effort, ayaw niyang nahihirapan ka. Naku, dapat maging thankful ka, no? Yung ibang babae nga dyan, sila pa gumagastos para sa boyfriend nila eh. Sila pa yung nag-e-effort. Eh, ikaw, ayan na. Biniyayaan ka na ng isang lalaking prinsesa ang turing sa'yo. Uy, kinikilig naman ako sa inyo. Ano ba yan? Talaga lang ah. Nakakakilig ba yun para sa'yo? Sa akin kasi hindi eh. Ha? Eh, bakit naman? Ayaw mo ba nun? Hazel, girlfriend niya ako. Siyempre, natural lang na regaluhan ko siya o gumastos ako para mapasaya siya sa mismong araw ng anniversary namin. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit laging issue sa kanya yung mga ganong bagay. Girl, hindi naman siguro as in issue sa kanya yung mga ganun. Hindi lang talaga siguro siya sanay na ginagastosan siya ng babae. Eh, hindi naman sobra-sobra yung binibigay ko sa kanya. Gusto ko lang naman siyang bigyan ng remembrance para sa first anniversary namin. Para naman kahit papano ay may isang material na bagay na magpapaalala sa kanya na isang taon na ang relasyon namin. Anong masama ron? In-explain mo na ba sa kanya Ay yan? naku, kung ikaw ang nasa posisyon ko, ewan ko na lang kung makakapagpaliwanag ka pa. Mukhang hindi naman siya makikinig eh. Eh, kausapin mo na lang kasi ng maayos. Sabihin mo sa kanya, ayaw mo ng ganong setup. Naiintindihan ko naman yung point mo, girl eh. Oo nga naman, mag-girlfriend-boyfriend kayo. Hindi naman nga tama na isa lang yung nag-e-effort sa relasyon nyo. Eh, di ba dapat give and take? Exactly! Napapabuntong hininga na nga lang talaga ako pag naiisip ko yun. Eh, wala, ganun talaga. Eh, kung may ugali na talaga siyang ganun, wala tayong magagawa. Huwag mo na lang i-overthink. Eh, baka lumala pa yan pag awayan niyo pa. Pero Hazel, ayoko na rin kasi ng ganun. Alam mo ba, never ko pa siyang nakita na natuwa tuwing may binibigay ako sa kanya. Eh kahit nga pag nanlilibre ako ng pangsine namin, iinis din siya eh. Alam mo yun, minsan napipiko na lang ako kasi ang babaw ng dahilan niya. Ay, naku, ang hirap nga ng ganyan, girl. Yung parang pakiramdam mo, hindi mo na magawa ng buo yung pagiging girlfriend mo sa kanya, tama? Oo. Eh syempre may mga pagkakataon na gusto kong i-express yung love ko sa kanya through material things. Pero ayaw naman niya. Minsan nga gusto ko siyang i-surprise pero hindi ko na lang itinutuloy kasi alam kong hindi naman siya matutuwa. Magsasayang lang ako ng effort. Ay, medyo nakakalungkot nga. Eh pero kaya nyo yan, maayos din yan. Humanap ka na lang ng tamang time yung nasa mood siya para mapag-usapan nyo yan. Basta i-explain mo lang sa kanya ng maayos. May intindihan ka naman siguro ni Marvin. Naging ganoon na nga ang takbo ng relasyon naming dalawa ni Marvin. Siya lang ang lahat ng gumagastos. Ayaw niyang naglalabas ako ng pera para sa aming dalawa. Kahit sa mga barkada namin ay siya lang ang pwedeng manlibre. Parang gusto niya ay siya lang ang bida at doon ako pinaka naiinis. Hindi ko kasi matanggap yung rason niya na porket siya yung lalaki ay siya lang dapat ang mas nagbibigay. Paano naman kasi ako, hindi ba? Paano kung choice ko bilang isang girlfriend niya ang bilan na siya ng material na bagay kahit papaano? Kung yun naman ang isa sa mga paraan para may express ko ang pagmamahal ko sa kanya. At isa pa, dalawa kaming nasa relasyon, kaya tama lang naman siguro na kaming dalawa rin ang nagbibigayan at nag-e-effort. Napapabuntong hininga na lamang ako sa tuwing mangyayari sa amin ang ganoong sitwasyon. Ayoko kasi ng pakiramdam na parang limitado na ang lahat ng pwede kong gawin bilang isang girlfriend ni Marvin. Lumipas pa ang ilang taon at ikinasal na nga kami ni Marvin. Kahit naman nagkakaroon kami ng mga hindi pagkakaintindihan, ay alam kong mahal namin ang isa't isa. Masaya pa rin naman ako sa piling niya. Pero hindi pa rin talaga binago ni Marvin ang ugaling hindi ko nagustuhan sa kanya noon pa. Dahil kahit ngayong mag-asawa na nga kami, ay parang mas lalo lang siyang lumala. Bukod kasi sa gusto niya na siya lang ang gumagastos sa lahat, ay gusto niya ay siya lang rin ang may source of income sa aming dalawa. At lahat ng perang meron ako ay dapat ay galing din sa kanya.
Natutuwa naman ako para sa'yo, Hazel. Ang tagal mo rin hinintay ang promotion na yan, ha? Branch manager ka na, Day. Congrats ulit. Thank you, Day. Alam mo naman, grabe ilang overtime din yung isinakripisyo ko para sa promotion na yun, no? Oo, sana ako rin. Gusto ko na rin ma-promote, no? Naku, ititreat ko talaga kayo pag nagkataon. Eh, di ba ongoing na rin naman yung promotion mo? Oo, pero hindi pa kasi sure, kaya ayoko muna mag-assume. Hirap na, no? Masakit kaya umasa. Char! Ano ka ba? Malapit na rin yun. Hintayin mo lang kasi. Basta ililibro mo kami ni Ira, ha? Hoy, girl! Narinig mo yon ha? May pakain tong si Lance pag na-promote na siya. Hoy, Ira, ba't di ka nagsasalita? Kanina ka patahimik dyan, ha? May problema ba? Wala, may iniisip lang ako. Sus, may problema ka, no? Oo nga, saka parang ang tamlay mo. Sabihin mo na ano yun. Tuwang-tuwa kami ni Hazel dito, tapos ikaw nagmumukmuk ka dyan. Ano na? Wala nga. Masaya lang din ako para sa inyong dalawa. Tsaka napapaisip lang din ako kasi parang gusto ko rin kasing maranasan yung ganyan. Yung nagtatrabaho tapos maghihintay ng promotion. Masaya kaya nun. Eh ako kasi wala man lang akong maikwento sa inyong dalawa dahil housewife lang naman ako. Nako. Huwag mong nilalang lang yung pagiging housewife mo. Mahirap din kaya yan. Eh girl, bakit hindi mo kasi subukang magtrabaho? Alam nyo naman si Marvin, 'di ba? Hindi yun papayag na pagtrabahuhin ako. Gusto niya sa bahay lang ako. Ay, ano ba naman yung asawa mo, girl? Lagi na lang kontra sa mga plano mo sa buhay. Ang dami niya pinagbabawal sa'yo, ha? Eh kulang na lang itali ka niya sa loob ng bahay niyo, para ka wala ka na gawin. Ewan ko ba dyan kay Marvin? Eh parang ginagawa niya lang pang display tong si Ira eh. Ayaw niyang gumagastos, ayaw niyang tatrabaho, ayaw niyang gumagawa ng kung ano-ano. Correct. Hayaan nyo na. Susubukan ko na lang kausapin si Marvin. Gusto ko lang din naman kasing makatulong. Tsaka wala rin naman ako masyadong ginagawa sa bahay. Nabobore na rin ako minsan. Nako, dapat lang talaga nakausapin mo yung asawa mo, no? Hindi naman porke siya yung lalaki, wala ka ng karapatang magtrabaho, no? At saka para sa sarili mo rin yan, girl. Iba pa rin yung may sarili kang pera, pang budget at pang gasto sa sarili mo. Correct. Hindi yung lagi ka nakadepende dyan kay Marvin. Isip ko nga rin yun eh. Gusto ko talaga magtrabaho. Siyempre may sarili din naman akong pangarap para sa sarili ko. Ayokong tumanda ng walang self-fulfillment. Babe! Babe, handa na yung hapunan. Kain na tayo. Ang sarap ng ulam, Uy, burrito ko to. Adobong manok. Upo ka na, babe. Kain na tayo. Yun. Nga ako. Nag-improve na yung pagluluto mo, babe, ba? Saktong-sakto na yung timpla ng adobo mo. Hindi na masyado maalat. Sakto lang din yung asim. Eh syempre, wala naman na akong ibang ginagawa dito sa bahay kundi magluto at saka maglinis. Kaya talaga makakabis ako ng lutuin yung mga iba't ibang putahe. Ay, nabobore na nga rin ako eh. Namimiss ko na magtrabaho. Ha? Ano? Babe, gusto ko namang magtrabaho. Ayokong lagi na lang ako dito sa bahay. Di ba nga nag-usap na tayo? Ako lang yung magtatrabaho sa ating dalawa. Tsaka, nabibigay ko naman lahat ng pangangailangan natin dito sa bahay. So, ba't kailangan mo pa magtrabaho? Babe, gusto ko lang din namang tulungan ka. Tsaka, ayaw mo ba noon makakatulong ako para mas mapalaki yung savings natin sa bank? Para mas maging secured yung future na magiging pamilya natin. Bakit sa tingin mo ba, hindi ko kayang i-provide yon ng ako lang? Sa sarili kong pagsisikap? Marvin, asawa mo ko. Wala ba akong karapatang tulungan ka sa mga bagay-bagay? Hindi ba dapat katuwang mo ako sa mga diskarte natin sa buhay? Ayun na nga eh. Asawa kita, kaya cargo kita. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga magulang mo pag pinayagan kita magtrabaho? Anong iisipin sa akin ng mga kaibigan natin? Na hindi kita kayang buhayin? Na hindi kita naaalagaan na maayos, ganon? Yan pa talagang iniisip mo? Uunahin mo pa talaga yung sasabihin at iisipin ng iba sa'yo kesa sa kapakanan ko? Ang gulo mo naman, Marvin. Akala ko ba para sa akin yung mga ginagawa mo? Yun pala para sa'yo lang. Kasi ayaw mong pumangit yung tingin sa'yo ng iba bilang asawa ko. Ay naku, hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo ako pinapakinggan eh. Hindi lang naman to para sa ating dalawa. Hindi pa pwedeng bigyan mo naman ako ng pagkakataon para may mapatunayan sa sarili ko. Uy, para ano? Para malaman ng iba na may pagkukulang ako sa'yo. Na kaya mo naman pala kahit wala ako, ganun. Marvin, pwede ba? Huwag mo nga pairalin yung kakitira ng utak mo. Intindihin mo naman yung point ko. Hayaan mo naman akong tumulong. Gusto kong maramdaman yung pagiging asawa ko sa'yo. Hindi yung parang asawa mo lang ako sa papel. Hindi porke dala-dala ko na yung apelyido mo, hindi na ako pwedeng magdesisyon para sa sarili ko.
Basta pag sinabi kong hindi ka magtatrabaho, ayoko na kumain, wala na ako nagganang bahala. Marvin! Marvin, ano ba? Kinakausap pa kita! Sa totoo lang ay may mga pagkakataong nauubusan na talaga ako ng pasensya at panghunawa sa asawa kong si Marvin. Ang unfair lang kasi para sa akin. Parang sinabi niya na rin na bawal akong tumayo sa sarili kong mga paa. At sa puntong ito ay pakiramdam ko ay para akong nakakulong sa isang hawla. At makakalaya lang ako pag gugustuhin na ni Marvin. Napakahirap ng sitwasyon na kinaroroonan ko dahil habang tumatagal kasi ay lalo siyang nagiging control freak pagdating sa akin. Kaya naman nasasakal na talaga ako. Ang masaklap pa doon ay ipinapamukha rin sa akin ni Marvin na wala akong karapatang magreklamo. Nakaka-stress dahil araw-araw ay bumibigat ang kalooban ko sa tuwing pinagtatalunan namin ang bagay na yun. Hanggang sa dumating na nga ako sa point kung kailan ay sinikap kong panindigan na ang desisyon ko. At yun ay ang pagtayo na o sa pagtatayo namin ng negosyo. Hindi naman sa nakukulangan ako sa ibinibigay sa akin ng asawa kong si Marvin pero syempre hindi rin naman kasi magandang nakadepende na lamang ako sa asawa ko buong buhay ko. Iba pa rin ang may sarili akong pera. Hindi lang dahil umiiwas ako sa panunumbat ni Marvin, kundi gusto ko rin naman talagang makatulong sa kanya bilang asawa. O Ira, ito na yung mga dokumento natin para sa pag-put up ng pinaplano nating business. Naihanda ko na lahat. Kailangan na lang natin iparegister yung partnership natin. Then afterwards, mga business and government permits na lang yung kukunin. Tsaka tayo makakapag-start ng operations. Grabe ate, super excited na talaga ako. Sana talaga maging successful tong negosyong itatayo natin. Ano ka ba naman? Tamang diskarte at pagpupursige lang ang kailangan natin para magtuloy-tuloy na to. Huwag kang mag-alala, katulong mo naman ako eh. Salamat talaga ate ah. Promise babawi rin ako sa'yo pag naging okay na talaga tong business natin. Oo nga pala, magpapatulong pala ako sa yung mag-hire ng mga tao. Kasi syempre, di ba, industrial cleaning services yung i-render natin. Kaya obviously, kailangan natin ng manpower para sa operations. Sige ate, ako na doon. Walang problema. Ako nang bahalang maghanap ng mga kliyente. Marami naman akong connections eh. Kaya nga ate. Ay, sa wakas may iba na rin ako mapagkakaabalahan. Oh, Tilaika, dito ka pala. Hi Marvin! Ano pinag-uusapan niyo? Oh, articles of partnership, mukhang magpuput up kayo ng business ah. Oo babe. Hinahanda na kasi namin yung mga papeles na kakailanganin para sa business registration. Anong klaseng negosyo yan? Di ba kayo mahihirapan dyan? Di madaling magpatakbo ng negosyo sa panahon ngayon. Services lang naman to. Wala namang inventories or product. Kaya hindi naman kailangan gumastos ng malaki sa kapital. Mga equipment lang naman na kailangan naming i-invest. Kahit na. Siyempre, kailangan nyo pa rin gastosan yung monthly rental na magiging opisina niyan. Tsaka, kung services yan, malamang marami kayong kukuning tao. Magastos din ang manpower niyan. Kasi, siyempre, kailangan nyo ring mag-remit ng benefits para sa kanila. Babe, alam naman namin yun ni ate. May budget plan naman kaming susundan kaya ready naman kami para sa expenses kung sakali. Kaya wala, ewan ko. Kasi may kaibigan din ako nagtayo ng ganyang business. Hindi naman nag-work. Nalugi din. Sayang lang din yung mga perang nagamit niya sa pag-invest. Lalo na yung mga ganyang cleaning services. Ha? Marami pang ganyan ngayon eh. Mag-search ka lang sa internet, napaka-competitive na ng market niyan. May hirapan kayo makipagkompetensya for sure. Babe, wag mo namang pangunahan. Kayo bahala. Alis na muna ako. May lakad ako eh. Buka muna kayo dyan. Uy, Ira. Huwag ka nang sumimangot dyan. Huwag mo nang isipin yung mga sinabi kanina ni Marvin. Basta itutuloy natin tong business na to magtutulungan tayo dito. Oo naman ate. Medyo nasaktan lang din kasi ako sa mga sinabi niya. Imbes kasi na i-encourage niya tayo, kumukontra pa siya. Lagi na lang ganito yung nangyayari ate. Para akong isang ibon na nakakulong lang sa hawla. Parang wala kasi akong karapatang maging malaya sa mga gusto kong gawin sa buhay eh. Lagi na lang akong nakasandal sa kanya. Ira, heto na nga, 'di ba? Magnenegosyo na tayo para may magawa ka naman para sa sarili mo.
Basta think positive lang, okay? Magiging maayos din ang lahat. Tsaka matanong nga kita ha, okay ka lang ba? I mean, masaya ka ba sa ganitong estado niyo ni Marvin? Kasi sa totoo lang, hindi ko gusto yung way ng pakikipag-usap niya sa'yo eh. Ira, asawa ka niya. Dapat siya ang pinaka-sumusuporta sa'yo. Ayun na nga ate, hindi kasi yun ang nangyayari. Parang sa lahat na lang ng gagawin ko, tumututol siya, kumukontra. Huwag ka mag-alala. Pag naging successful na tong negosyo natin, malamang mapapatunayan mo na rin kay Marvin na mali siya na kinontra ka niya. Marirealize niya rin na dapat sinuportahan na lang niya ikaw. Basta wag ka lang susuko. Kaya natin to. Hi babe, kanina ka pa? Hindi naman, kakauwi ko lang din. Ba't ngayon ka na umuwi? Babe, dumaan pa kasi ako kila mama. Matagal ko na rin kasi silang hindi nabibisita eh. Kinukumusta ka rin pala nila. Kailan pala tayo bibisita doon? Siguro mga end of the month na lang. Pag hindi na masyadong busy. Okay. Punta lang ako sa kusina babe ha. Maghahanda na ako ng hapunan. Teka lang, babe. Hmm? Bago ba yung bag mo? Ngayon ko lang kasi nakita yan eh. Ito. Niregalo lang sa akin to ni mama. Napadaan kasi kami ng mall kanina eh. Nakita ko tong bag na to. Nabanggit ko sa kanya na matagal ko nang gustong bilhin to. Kaya yun. Pinabili mo. Ha? Babe, hindi naman sa pinabili. Naisipan lang ni mama na iregalo na lang sa akin kasi nga matagal ko na rin gusto. Eh kung matagal mo na palang gusto, bakit hindi mo sinabi sa akin para ako na lang yung bumili? Babe, masyado kasing mahal. Uy na naman. Ano kung mahal? So pinalalabas mo kina mama na hindi kita kayang bilan ng mamahaling bag. Ganun. Babe, heto na naman ba tayo? Pagtatalunan na naman ba natin to? Ikaw kasi. Nagpapabili ka pa sa iba eh, pwede ka naman sa akin magpabili. Ano pa tagi-asawa mo ako? Marvin, hindi nga ako nagpabili. Si mama lang yung nagkusa na bilhin to para sa akin. Ay, nang una pa lang sinabi ko na sa'yo. Diba? Ayokong tumatanggap ka ng regalo sa iba. Sa akin lang dapat, sa akin lang. Hirap pang intindihin yun. Kaya ko namang ibigay sa'yo yun eh. Kung ayaw mong pagtalunan natin to, pues sundin mo yung gusto ko. Tapos! Sobrang nakakapuno na talaga si Marvin. Una ay tutol siya sa pagtatayo namin ng negosyo ng kapatid kong si Ate Laika. Imbis na suportahan niya ako ay siya pa mismo ang nag-discourage sa akin. Mahilig niyang pangunahan ang mga desisyon na ginagawa ko. Hindi niya iniisip na para sa aming dalawa rin naman yun. Masakit mang sabihin ito bilang asawa niya, pero ang damot-damot niya. Ultimo maliliit at simpleng regalo na natatanggap ko mula sa ibang tao o kahit sa mga kapamilya ko mismo ay ikinagagalit niya. Gusto niya ang lahat ng suot ko, ang lahat ng kinakain ko, ginagamit at tinitirhan ko ay sa kanya lahat-lahat galing. Ang OA na para sa akin. Wala na sa katwiran. Lumipas ang ilang buwan at lalo pang nadagdagan ang konsumisyon ko sa asawa kong si Marvin. Madalas na kasi siyang ginagabi ng uwi. Minsan pa nga ay madaling araw na. Trabaho ang idinadahilan niya sa akin. Kesyo marami na raw kasi ang ginagawa niya noong mga panahong yun, kaya napapadalas na ang pag-overtime niya. Noong una ay hinahayaan ko lang siya. Pero nang tumagal na, ay iba na ang naging kutob ko sa ginagawa ni Marvin. Pakiramdam ko ay may tinatago siya sa akin. At napapansin ko rin na parang lagi siyang may tinatawagan o ka-text na hindi ko naman kakilala. Kaya naman gumagawa na ako ng hakbang para alamin kung tama nga ba ang kutob ko. Hello, Telaika? Hello, Ira. Nasan ka na? Akala ko magkikita tayo dito sa bahay ngayon. Naku ate, pasensya ka na. Nakasakay na kasi ako ng taxi ngayon eh. Pupunta na ako sa opisina nila Marvin. Bakit? Anong nangyari? Di ba nga ate, ilang linggo nang ginagabi ng uwi si Marvin. Tapos nahuhuli ko pa siyang may ibang kausap at ka-text na babae sa phone niya. Kaya ngayon pupuntahan ko siya para malaman ko kung totoo nga bang nasa overtime siya. Nararamdaman ko kasi may tinatago siya sa akin ate. Hay nako, mukhang masama rin yung kutob ko dyan Kinakabahan na nga ako ngayon pa lang eh. Parang pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda. Baka yan na rin yung pagkakataon para mahuli mo yung asawa mo. Hay nako, si Marvin talaga oo. Wala nang ibang binigay sa'yo kundi konsumisyon. Tatanda ka talaga ng maaga sa lalaking yan eh. Teka, sinong kasama mo? Ikaw lang ba mag-isa? Oo ate, ako lang.
Hindi ka man lang nagpasama kahit isa man lang sa mga kaibigan mo? O kaya bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Wag na ate, ayoko na makaabala sa'yo. O siya, sige na. O, mag-iingat ka ha. Gabi na rin kasi. Opo ate, malapit na rin naman akong bumaba. O sige, balitaan mo ako mamaya pag uwi mo ha. Tawagan mo ako kaagad. Sige ate, Sige. salamat. Ki- Grabe ang lakas ng kaba ng dibdib ko ngayon. Kailangan kong kumalma. Ira, kumalma ka. Dito na pala ka bababa. Manong, dito na lang po ako sa tabi. Salamat po. Ito po yung bayad. Oh, babe. Ano ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? So, umiyak. Gusto mong malaman ha? Pinuntahan kita sa opisina ninyo kanina. Nahuli ko lang naman kayo ng babae mo na naghahalikan sa loob ng kotse mo sa may parking lot. Overtime pala ha? Kaya lagi ka nang inuuwi dahil may iba ka na palang tinatrabaho. Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Lea, di ba? Lea yung pangalan ng babae mo, di ba? Ay, ano ba? Wala akong kilalang Leia. Sinungaling! Akala mo ba hindi ko alam na yung Leang yun lagi mong tinatawagan tuwing gabi? Nagtatago ka pa nga sa CR, di ba? Tapos binubura mo pa yung mga convos nyo sa text at messenger na puro naman kababuyan. Anong akala mo sa akin, ha? Tanga! Akala mo ba hindi ko malalaman, ha? Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Tama ako, di ba? Gano'n na katagal, Marvin? Gano'n na katagal mo ako niloloko, ha? Ilang buwan na ba, ha? Ilang taon? Ira, pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag Ang naman kapal ako. ang mukha mong sabihin sa akin yan! Bakit ako? Ni minsan ba pinakinggan mo man lang ako? Paano mo nagawa sa akin to, ha? Anong kasalanan ko sa'yo? Mahal mo ba yung babaeng yun? Ha? Utang na loob, sumagot ka! Pagdating sa akin, lagi kami sinasabi, di ba? Lagi ka may comment sa lahat ng mga ginagawa ko. Tapos ngayon ano? Nalunok mo na yung dila mo? Ira, pagod na ako. Pagod na akong dalhin tong relasyon natin. Ayoko na. Hindi na tayo tulad ng dati. Hindi na kita maramdaman. Hindi na kita makontrol eh. Nahihirapan na ako mahalin ka. Wow! Nahihirapan ka na mahalin ako? Napagod ka na? Saan? Sa pag-apak sa akin para iangat yung sarili mo? Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ba dapat ako yung magsabi sa'yo niyan? Kasi sa totoo lang, pagod na ako magsunod-sunuran sa'yo, Marvin. Pagod na ako magpatali sa'yo na parang aso. Ano? Ayaw mong gumastos ako para sa'yo. Ayaw mong tumanggap ako ng regalo galing sa iba. Ayaw mo magtrabaho ako. Pati sa pagpapatayo ko ng negosyo ko mo kontra ka. Lahat ng kilos at galaw ko binabantayan mo. Pero ginagawa ko lang naman yun para sa'yo. Para sa akin. Sigurado ka? Ang sabihin mo, ginawa mo lahat na yun para sa pride mo. Ano naman ngayon kung para sa pride ko yun, ha? Di ba nakinabang ka rin naman? Di ba dapat pabor sa'yo yun dahil wala kang ginagastos, wala kang ipapaluwal? Kasi may gawin ka man o wala, may pera kang natatanggap mula sa akin. Dapat magpasalamat ka sa akin dahil binibigay ko sa'yo lahat ng pangangailangan mo. Akong bumubuhay sa'yo. Asawa mo lang ako, Marvin. Hindi mo ako pag-aari. Wala kang karapatang isumbat sa akin lahat ng mga nagawa mo. Hindi ako sumampa sa harap ng altar para buuin ang pagkalalaki ng isang taong sisira sa pagkababae ko. Ang kapal na mukha mo. Binigay ko sa'yo lahat. Lahat. Halos wala na nga natira sa akin eh. Tapos ang lakas pa ng loob mong lokohin ako. Napakawalang ya mo, Marvin. Napakawalang ya mo. Napakasama mo. Wala kang kwenta. Tama na, ano ba? Pinagsisisihan ko, minahal kita. Tama na, alam mo, umalis ka na lang kung gusto mo umalis. Talagang aalis ako. Akala mo magpapapigil ako sa'yo. Itong tatandaan mo, Marvin, ah. Okay na rin sa akin naranasan kong magpakababa para sa'yo. Kasi hindi naman ibig sabihin no nalamangan mo na ako eh. At least ngayon, nakita ko na kung gaano kalalim ang kababagsakan mo. Panonoorin na lang kita pag nasa itaas na ako. Hindi na ako magmamahal pa ng katulad mo. Sobrang sakit. Para akong inapak-apakan at dinurog ng maraming beses dahil sa ginawa sa akin yun ng asawa kong si Marvin. Hindi ko matanggap na nagawa niya pa akong lokohin sa kabila ng lahat ng pagmamahal at pagbibigay sa kanya. Parang ninakaw sa akin ni Marvin ang ilang taon ng buhay ko. At doon ko na-realize na hindi lahat ng taong nagbibigay sa iyo ng halaga ay totoong minamahal ka ng buo. Dahil yung iba
ay para bang nagpapabarya lang. Uubusin ka hanggang sa wala ka ng may panukling pagmamahal, pati sa sarili mo. Ngayon ay walang-wala na ako. May joint account kami ni Marvin sa bangko pero wala akong balak na pakialaman pa yon. Tapos na ako sa kanya at wala nang matinong dahilan pa para balikan ko siya. Ngayon ay kasama ko ang pamilya at ang mga kaibigan kong walang sawang sumusuporta sa akin. Kasalukuyan na rin akong naghahanap ng trabaho ulit habang pinagpapatuloy namin ang kapatid kong si Ate Laika ang negosyong nasimulan namin noon. At kahit wala pa akong may ambag kay Ate Laika ay ayos lang naman sa kanya. Ang mahalaga raw ay nagsisikap akong unti-unting buuin ang sarili ko. Kaya naman sobrang nagpapasalamat ako dahil nandyan ang pamilya at ang mga tunay na kaibigan ko. Na kahit kailan ay hindi pinaramdam sa akin na pabigat ako sa kanila.